Hello mga ka-IT! So for today, i-discuss ko sa inyo ano bang pinagkaiba ng physical address and logical address. Okay? So, sobrang bilis lang nito mga ka-IT. Okay mga ka-IT, isipin ninyo tao at saka address. Okay? Basically, ang pangalan ng tao, hindi nagbabago yan. Ang address ng tao, yan yung pwede magbago. Katulad din sa physical address and sa logical address. So, usapang physical address, okay, maraming pwedeng tawag dyan. Physical address, MAC address, or burn-in address. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Okay. Itong term na to, okay, sila yung hindi nagbabago. Isipin nyo, yan yung pangalan ng tao. Pangalan ng tao, hindi nagbabago. Okay. So, sa computer networking, nakikita natin ang physical address sa network interface card natin, tulad ng nakikita nyo dyan sa picture na yan. Okay? Doon naman sa logical address natin, okay, pag narinig yung term na logical address or IP address, iisa lang tinutukoy niyan. Pagdating sa ganyang term, yan yung pwede magbago. Sa computer networking mga ka-IT, okay, ito yung IP address natin sa computer. Ito yung pwede magbago. Depende kung saan siya nakolocate. So, kung mapapansin nyo, pagdating sa IP address natin mga ka-IT, kasi for example, nandito ito sa isang network na to. Ang IP address ay kinocompose ng dalawang parts. Isang network portion at isang host portion. Ang network portion mga ka-IT, tandaan nyo, pare-pareho lahat yan. Depende kung saan ka located. Let's say for example, dito sa image na to, okay, ang network niya is 192.168.1.0, okay. So yung 192.168.1, yan yung network natin. Hindi magbabago yan dyan sa particular location na yan, okay. Yung host portion naman natin is yan yung nag-identify sa mga devices natin like computer. So mapapansin nyo sa image na yan, ang network is 192.168.1. Okay, ang host naman nila is .1, .2, .3, and .4. So, kahit yung IP address, tatandaan nyo, it composed of two parts. Okay, yung network portion and yung host portion. Yung network portion, it represents the whole group. Yung host portion, it represents the device itself. Okay, so sana magets nyo yun. So, kahit paano ba natin ma-check yung IP address and MAC address natin? Okay, simple lang. Okay, punta tayo sa run. Okay, pindutin nyo ang Windows R. Okay, tapos tatype nyo ang CMD. Pag tinype nyo ang CMD, may makikita kayong isang malaking window or isang window na may black na background color. Okay, ito ang command prompt natin. So, para makita natin ang IP address natin, okay, maraming way. So, itatype natin ang IP config. Okay, so dahil nakakonect tayo sa Wi-Fi natin, okay, mapapansin niyo under wireless LAN adapter natin, may makikita kayong IPv4 address which is 192.168.1.99. Ito yung ating IP address. Okay? May default gateway din tayong 192.168.1.1 IP address din yan. And may subnet mask din tayong 255.255.255.0. Paano naman natin ma-check yung physical address natin? So again, tandaan nyo, ang physical address, nakikita yan sa network interface card natin. So, dahil nakakonect tayo sa wireless connection natin, okay, check natin yung MAC address ng wireless natin. So, pwede natin type ang ipconfig/all. So, makikita nyo, ang dami nyo nakikitang mga adapter dito. Pero dito tayo mag-focus sa wireless LAN adapter. Okay? Kung nasaan natin nakikita ang IPv4 address natin. So, papansinin niyo, okay, dito, sa taas na to, makikita nyo yung physical address. Again, natatandaan nyo, physical address, MAC address, burn-in address, iisa lang sila. So, under physical address, ito yung MAC address ng ating wireless LAN adapter. Okay mga ka-IT, isang way pa para makita natin ang burn-in address, physical address, or yung MAC address natin is, pwede natin type ang getMAC-V. So, mapapansin niyo, okay, may MAC address tayo para sa Ethernet, Wi-Fi, and Bluetooth network. Okay, so sa Ethernet natin or sa LAN adapter natin, ito ang physical address.
Pero currently, media disconnected, ibig sabihin hindi natin siya ginagamit. Naka-disconnect siya sa network. Yung Wi-Fi natin, ito yung physical address natin, which is yung nakita natin kanina. And yung Bluetooth network natin, meron din siyang sariling MAC address or physical address. So mga ka-IT, hopefully sa very short video na to, naintindihan nyo ang difference between physical address and IP address. So, subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe and abangan nyo pa yung mga latest and yung mga basic tutorial natin pagdating sa IT networking.